Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po? Yung mga katabi ninyo, okay pa ba yan o ano? Lutang pa rin ba? Nasa 3 linggo na tayo ng panahon ng Adbyento. At nasindihan na po ang 3 o 3 kandila, ang kulay rosas o pink. So, isa na lang ang inihintay natin at magdiriwang na tayo ng pagdating ng Panginoon na tinatawag nating Kapaskuhan. At inaasam natin na nawa dumating na si Jesus gaya ng kanyang pangako na siya'y muling babalik. Noong unang linggo, ang paalala sa atin ay huwag nating ibuhos ang ating mga oras o magumon tayo sa katakawan, sa paglalasing, at lalong-lalo na sa mga alalahanin sa buhay sa mundong ito. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, kumalma ka lang. Kasi kahit anong gawin mo, o wala kang gawin, tuloy ang Pasko. May pera ka o wala, tuloy ang Pasko. May pagkain ka o wala, tuloy ang Pasko. Magpasko man, o lalong-lalo na magpapasko, yung mukha mo ang kailangan baguhin. Yung ugali ang dapat na
baguhin. Kaya nga, no ikalawang linggo, ang paalala sa atin ni San Juan Bautista, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga, yan ang the best gift ever na maibibigay mo sa iyong sarili. Para sa sarili. Nung unang linggo, marahil isip ka ng isip, ano ang ibibigay mo para sa iyong pamilya, sa iyong inaanak, sa iyong mga kaibigan. Isip ka ng isip, paano ka, saan ka makakabili ng mga mura, makakatipid. Pero ikalawang linggo, para sa sarili mo, ihanda mo rin ang para sa sarili. At ang maibibigay mo ay yung makahingi ka ng tawad, lalong-lalo na sa Diyos. Pagsisihan ang mga kasalanan. Kung makakahingi tayo ng tawad sa Diyos, magkakaroon din tayo ng lakas na humingi ng tawad sa kapatid mo, sa magulang mo, sa pamilya mo. Mas magiging masaya kasi ang Kapaskuhan kung wala tayong daladalang galit o samaan ng loob. Okay pa tayo? Okay? Ngayon, ikatlong linggo, ang tanong ng mga tao ay, ano ang dapat naming gawin? Kaakibat po nito dahil ang ikatlong linggo ay tinatawag nating Gaudete Sunday. Sabihin nyo nga po, Gaudete. Ayan. Gaudete, ibig sabihin ay magalak. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ni Sophonias, ang panawagan sa atin, magalak tayo sa Panginoon. Magsaya. Ganun din ang pahayag sa ikalawang pagbasa. Magalak kayo sa Panginoon. Inuulit niya, magalak kayo sa Panginoon. Magsaya ka. Habang naghihintay tayo, hindi tayo naghihintay na malungkot. Hindi tayo naghihintay na punong-puno ng yung bang kung ano man ang iniisip natin o problema natin. Naghihintay tayo ng mayroong kagalakan. Kaya nga, dapat excited. Yes, isang kandila na lang, wala pang sindi. Ganun yung kagalakan. Mayroon tayong hinihintay na darating at itong darating na ito, kumpara sa iyo, napakahalagang tao, miss mo na, matagal mo nang hinihintay na makita, ngayon sinasabing darating na, yung excitement na dapat nating maramdaman. Ang taas na ng energy ko, kayo pa rin, lupay-pay pa rin, no? Ano bang gagawin natin yan? Kaya, yan ang isang realidad. Nasa sa iyo po, kung ano ang magiging kalagayan mo ngayong darating na Kapaskuhan. Ngayon pa lang, tingnan mo na. Kasi ikaw ang magdedesisyon. Kaya nga yung tanong, ano ang gagawin ko? Sasabihin sa iyo, pero ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin ang kikilos. Kaya mamili ka, malulungkot ka ba o magsasaya? Ayun, magsasaya. Ito, tutunganga. Pero nasa sayo kasi alam niyo yung realidad na kahit anong mahal ng suotin mo, kahit anong sarap ng pagkain na ihahanda mo, kapag yung disposition mo, hindi mo binago at titingnan mo pa rin na wala kang makitang dahilan para maging masaya, ay talagang malulungkot ka. Hindi mo maa-appreciate ang lahat ng bagay sa paligid mo kapag yung ikaw mismo, kinukumbinsi mo hindi malungkot ang Pasko, malungkot. Eh bakit nga ba malungkot? Ano bang iniisip mo? Brenig ka? Malungkot ka? Ano ba iniisip mo? Hiniwalayan ka? Pinagpalit ka? Naubos na yung 13th month mo? Ano bang ikinalulungkot mo? Bakit malungkot ka? Eh, ang ganda-ganda naman ang buhay mo. Kung ikukumpara natin sa iba, hindi natin maiwasan kasi maayos ka naman, pero bakit malungkot ka? Bakit mas pinipili mong maging malungkot? Kumpleto ka naman.
Di ka naman buti pa nga yung mga PWD, kaya pang maging masaya. Masaya na. Ikaw, may bibig ka naman, pero ayaw mo magsalita. Puro ka emote. Ano mo, addict ka na sa pag-i-emote. Itigil mo yung pag-a-addict mo. Di ba? Minsan addict ka na sa problema. Tanong ka ng tanong, anong gagawin ko para maging masaya? Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sinasabi na sa iyo, marami nang nagsasabi sa iyo, ayaw mo lang talaga. Kaya nga, iba dito, sinabihan na, lumapit na kay Juan Bautista, ano ang dapat namin gawin? O sige, kasi nga, kahit na maayos na ang buhay nila, yung kaligayahan na gusto nilang maranasan, hindi nila maranasan. Kaya naghahanap sila lagi, kaya nga yung iba natututong mangurap, kasi hinahanap nila yung kaligayahan. Sinabi, hindi yan, wala dyan. Kaya nga sinabi rin ni Juan, basta huwag kayong maniningin ng labis. Kung gusto nyo maging masaya, matuto kang magbigay. Kasi higit na masaya, yung nararamdaman ng nagbibigay kaysa doon sa nakatanggap. Subukan nyo po. Kasi mukhang nasanay kayo na tanggap lang kayo ng tanggap. No? Kaya nga, di ba, sa mga magulang, kaligayahan ng mga magulang na maibigay o makapagbigay sa kanilang mga anak. Masaya sila kahit wala na sila, kahit hindi para sa kanila. Makapagbigay lang sila, masarap na yun, masaya na sila doon. Yung makita nila yung ngiti mo, masaya na sila doon. Pero ngayon, alam mo na, ay, mas masaya pala sila. So ngayon, babawi ako, ikaw naman ang magbibigay at sisikapin mong magbigay. Mga anak, gulatin nyo naman yung mga magulang nyo. Kayo naman ang magbigay. Huwag niyong bigyan ng apo, pepektosan ko kayo. Nakita ito. Hindi yun. Kasi kahit anong ngayon kasi, no, sa modernong panahon natin, laging ang ginagamit natin, nadidepress po ako. At ginawa na nating seryosong usapin na depression. At kapag nadidepress ng isang tao, ano nangyayari? Nalulungkot. Di ba? Ikaw yan eh. So, ano ba? Masaya ka ba na nadidepress ka? Masaya ka ba na nandiyan ka sa depression stage na yan? Kasi lagi natin, hindi nyo naiintindihan ang nararamdaman ko, pues, tulungan mo ang sarili mo. Magpapasko na, irigalo mo na sa sarili mo yan. Kasi ikaw lang din ang makakasagot, ano ang nagpapadepress sa iyo. May mga sitwasyon sa atin na hindi mo kontrolado. Pero makokontrol mo, damdamin mo. Kaya nga, ano ba? Magsasaya na ako o palulungkutin ko pa ang buhay ko? Minsan, sa mga kabataan, no? Okay, malungkot ka kasi break ka kung kailan magsisimbang gabi na feel nyo pa naman yung mayroong kayong kasabay magsimba, break ka. Hayaan mo na yun, no? Mas masaya, hindi ka nagagastos. Di ba? Isip ka, no? Isip ka ng mga dahilan para maging masaya. Huwag mong isipin yung mga bagay na magpapalungkot sa iyo. Kasi magastos. Babayad ka pa ng psychiatrist, psychologist, o kung ano-ano pa mga doktor. Iinom ka pa ng gamot. Yan, di ba? Sinasabi sa atin ngayon, no? Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, maging masaya ka. Kahit luma ang cellphone, ha? Huwag niyong ibasa yung, masaya na ako. Last year, nagpalit ka na ng cellphone. O bakit ngayon malungkot ka? Kasi hindi pa bayad na nakaw na. Hindi pa bayad na nawala, nalaglag, nabasag. O yan tuloy. Ngayon po, mamaya po, pagkatapos nitong homilia, ay yung rito ng pagbibihis sa mga
bagong kasapi ng sakristan na ito. Tayo nga kayo. Harap nga kayo sa kanila. Masasaya sila. No? Yan. Masasaya kayo, ha? Pag kami na problema sa inyo, ha? Sige po kayo. So, hindi pa po sila makakapagsutana, pero susutan sila ng yung isang uniform nila, yung long sleeve, para makasabay na sila sa paglilingkod ngayong pagsisimula ng simbang gabi. Mga sakristan, ha? Kailangan masayang naglilingkod. Dapat masaya, hindi napipilitan. Ha? Kaya gigising ka ng umaga o maaga ng masaya. At pag umuwi, naglilingkod kayo dito sa simbahan, naglilinis kayo minsan dito, nag-aayos kayo ng inyong mga quarters. Pero dapat sa bahay, mas masaya ang magulang kung marunong kayong maglinis ng bahay. Kasi ang paglilingkod, dapat nakikita din sa bahay. Yun yung magpapasaya sa mga magulang ninyo. Huwag matigas ang ulo, lalo pat kayo ay mga sakristan, mga maglilingkod dito sa simbahan. Amen?